Malakas ang ulan. Hindi yung tipong ulan na kayang sakyan ng payong, kundi yung bugso ng langit na parang may dinadala itong sama ng loob. Sa gitna ng bundok ng Aurora, sa isang daan na halos lunurin na ng putik, huminto ang isang lumang jeep. Bumaba ako, sapatos na agad lumubog sa maputik na lupa. Ako si Mike, isang bagitong forest ranger. Ang unang assignment ko, imbestigahan ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao at ang patuloy na iligal na pag-uuling dito sa baryo ng San Roque. Hindi ko alam kung trabaho ba talaga ng batas ang hinaharap ko o isang bagay na mas matanda kaysa alinmang ordinansa. Sa dilim ng kagubatan, tanging tunog ng ulan at kulog ang naririnig. Pero may isa pang tunog na gumugulo sa akin, parang huni ng isang hayop, ngunit may halong iyak ng sanggol. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o babala ng kagubatan. Pumasok ako sa munting barangay hall, kahoy ang dingding at halos mabuwag sa lakas ng hangin. Doon ko naabutan ang Kapitana Maritz, payat na babae, may hawak na lampara. Kita sa mukha niya ang puyat at pagkabalisa. "Ranger, mabuti at nakarating ka," sabi niya, tinig na garalgal. 3 gabi na may nawawala. Una magsasaka, tapos 2 manguling. Ni anino, wala nang natagpuan. Ang natira lang dugo sa may ilog. Nanlamig ang batok ko. Tinignan ko ang mga tao sa paligid. Mga magsasaka at manguuling, nagsisiksikan, parang mga sisiw sa ilalim ng ulan. Hindi nila ako tinitingnan bilang tagapagligtas, kundi bilang isang estranghero na baka hindi na rin bumalik kinabukasan. Isang lalaki ang biglang sumabat. Malaki ang katawan, may peklat sa pisngi. Siya si Ramon, isa sa mga kilalang manguuling dito. Kung talagang ranger ka, bakit hindi mo kami tulungan maghanap ng mga kasama namin? O baka katulad ka rin ng iba, nakikinig lang, pero walang ginagawa. Tahimik ang lahat. Nasa kanya ang bigat ng salita, pero may halong takot ang kanyang mga mata. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng hall. Pumasok ang 2 bata, parehong basang-basa, nanginginig. Kasama nila ang isang dalagitang halos mawalan ng malay. Manipis ang katawan, may sugat ang labi, at mga mata niyang malalaki na tila nakakita ng bangungot. Siya si Pepay, bulong ng isa. Natagpuan namin sa gilid ng ilog nakatali ang kamay. Lumapit ako kay Pepay. Ramdam ko agad ang bigat ng kanyang paghinga, parang sinakal ng matinding takot. Hinawakan ko ang kanyang braso para tulungan siyang umupo, pero bigla siyang kumawala at napasigaw, "Huwag. Huwag niyo akong ibalik sa gubat." Tahimik ang lahat. Tanging lagaslas ng ulan sa bubong ang pumapagitna sa amin. "Walang babalik sa gubat ngayong gabi," sabi ko, mahinahon. "Ligtas ka rito." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, parang sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. At doon ko nakita ang kakaiba, sa gilid ng kanyang leg, may bakas ng sugat na parang kagat. Hindi kagat ng tao. Hindi rin ng hayop na kilala ko. Napansin ko ring pinagmamasdan ito ni Ramon. Hindi siya nagsalita, pero mabilis na nagbago ang kanyang anyo, mula sa tapang, naging parang may tinatagong lihim. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Tumila na ang ulan, pero ang hangin ay may dalang kakaibang amoy, sariwang dugo na hinaluan ng abo ng uling. Lumabas ako ng barangay hall at tumingin sa gubat. Ang mga punong nara at akasya ay parang mga haliging nagbabantay, pero sa bawat ihip ng hangin, pakiramdam ko'y may matang nakatitig mula sa kadiliman. Narinig ko ang yabag ng paa. Paglingon ko, si Pepay pala, nakabalot ng kumot. Tahimik siyang tumabi sa akin. "Mamang Ranger," mahina niyang sabi, halos bulong, "huwag kayong masyadong magtiwala sa lahat dito. Hindi lahat ng manguling tao pa." Nanindig ang balahibo ko. "Ano nang ibig mong sabihin?" tanong ko. Ngunit bago siya sumagot, biglang humuni ang mga paniki sa ibabaw namin. Hindi ordinaryong huni, matinis, mahaba, parang iyak ng sanggol na sinasakal. Nagkatinginan kami at doon ko napagtanto, ang kwento ng mga nawawala, baka hindi simpleng krimen. Baka mas malalim. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga tao. Plano naming magtungo sa gubat para maghanap ng ebidensya. Habang nag-aayos, nilapitan ako ni Kapitana. May ibinulong siya na hindi ko malilimutan, "Ranger, tandaan mo may mga bagay dito na hindi kayang ipaliwanag ng batas. Kung marinig mo ang iyak ng sanggol sa gitna ng gabi, huwag kang lalapit." Tumango ako, pero sa loob ko'y may apoy ng kuryosidad. Ranger ako, sinanay para sa kalikasan at tao, hindi para sa alamat. Pero ngayong nandito na ako, hindi ko maiwasang isipin, baka alamat ang pinakamalapit sa katotohanan.
Habang papasok kami sa gubat, nagsimula ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon, ni kuliglig, ni tunog ng hayop. Ang tanging naririnig ay ang pagaspas ng mga dahon na parang bulong ng mga multo. Nang umabot kami sa isang bukas na bahagi, nakita namin ang abo ng sinunog na kahoy, pero hindi basta kahoy. Malalaki itong troso, puno ng buhay dati, ngayoy abo na lang. Sa gilid, may mga marka sa lupa, mga bakas ng paa na hindi pantay, kalahating tao, kalahating hayop. Bago ko pa man masuri, narinig ko ang tinig ni Pepay, nanginginig, yan ang lugar kung saan nila ako dinala. Dito nila dinadala ang mga inaalay. At bago pa makapagsalita si Ramon, biglang may kumalabog sa mga sanga sa taas. Naramdaman ko ang bugso ng hangin at sa liwanag na pilit pumapasok sa madilim na gubat, nakita ko ito, isang aninong malapad, may pakpak na singlaki ng banig at buntot na kumikislap sa dulo. Isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. At doon nagsimula ang bangungot. Unang sandali, pagkatapos ng unang pagpapakita na natiling nakatingala ang lahat. Ang halimaw ay lumipad na parang itim na ulap na nilamon ng gabi. Hindi ko na rin masabi kung tunay ba o panlilin lang ng dilim. Ngunit ang lamig sa balat, ang bigat ng hangin, at ang pangamba sa mga mata ng mga kasama ko, lahat iyon ay totoong totoo. Uwi na tayo, sigaw ng isang manguuling, nanginginig ang tinig. Hindi natin kaya yon. Ngunit agad siyang sinita ni Ramon. Kung urong tayo ngayon, babalikan lang tayo sa bahay natin. Mas ligtas na malaman kung ano talaga ang nasa gubat. Nagkatinginan ang mga tao, hati ang desisyon. Sa gitna nila, si Pepay ay tahimik, nakahawak sa braso ko. Ramdam kong nanginginig siya, pero hindi lamang dahil sa takot, may laman ang kanyang titig, parang may alam siyang higit pa kaysa sa aming lahat. Ikalawang sandali, ang paglalakad papasok nagpatuloy kami, hawak ang lampara at itak. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang gubat, lumalayo kami sa mundo ng tao. Ang mga puno'y siksik, ang lupa'y basa, at sa hangin ay may halimuyak ng nabubulok na laman. Naririnig ko ang bulungan ng mga kasama, mga dasal na minana pa nila sa lolo't lola. May nag-aantanda ng krus, may nagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, lumang orasyon. Habang naglalakad, nakalapit sa akin si Ramon. Ranger, sabi niya, mababa ang boses, kung nakarinig ka ng iyak ng sanggol huwag kang tatakbo. Huwag kang hahabol. Kapag ginawa mo yon, hindi ka na makakabalik. Sinilip ko siya. At paano mo naman alam yan? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ngumiti ng mapait. Kasi isang beses na akong nakahabol. At hanggang ngayon, hindi na bumalik ang kapatid kong babae. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung pananakot lang ba yon o isang sugat ng nakaraan. Ngunit isang bagay ang malinaw, may kasaysayang bumabalot sa lalaking ito na hindi ko pa alam. Ikatlong sandali, ang kwento ni Pepay sa gitna ng paglalakad, bigla akong tinapik ni Pepay. Ranger, pwede ba kitang makausap? Naglakad kami ng magkatabi. Ang tinig niya ay halos hindi marinig sa lagaslas ng dahon. Hindi ako taga rito. Iniluwas ako ng tiyuhin ko dito para tumulong sa pag-uuling. Pero nung gabing iyon dinala nila ako sa gitna ng gubat. May mga taong nakapaligid, may apoy sa gitna, at may tinig na umaawit ng kakaibang dasal. Para akong isasakripisyo. Tumigil ang paghinga ko. Sino ang nila? Umiling siya. Hindi ko nakita ang mga mukha. Nakatali ako, nakapiring. Ang naaalala ko lang may malamig na kamay na humawak sa leg ko. At saka ko naramdaman ang kagat. Dumapo ang katahimikan. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, yung halimaw na lumilipad, o yung mga taong maaaring kasabwat nito. Ika-4 na sandali, ang babala ng kalikasan biglang bumigat ang hangin. Tahimik na parang nabulag ang buong kagubatan. Wala ni kuliglig, wala ni huni ng ibon. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Magtigil tayo, sabi ni Ramon, tinaas ang kamay. May gumagalaw. Itinaas ko ang lampara. Sa gilid ng mga puno, may mga matang kumikislap, higit sa 5, marahil 10. Hindi mata ng hayop, kundi masyadong mataas, masyadong matalim. Bago pa makapaghanda, biglang sumirit ang isang bato mula sa dilim at tumama sa isa naming kasama. Bagsak siya agad, duguan ang noo. Nagkagulo ang lahat, nagsisigaw, nagtakbuhan. Walang bibitaw, sigaw ni Ramon. Kung maghiwa-hiwalay tayo, tigok tayo lahat. Ika-5 sandali, ang unang pag-atake mula sa taas ng mga puno, bumagsak ang isang nilalang, itim na pakpak, matatalas na kuko, buntot na parang sibat.
Humampas ito sa lupa at agad sumugod sa isa sa mga lalaki. Sigaw ang pumunit sa hangin. Hinugot ko ang itak pero sa sobrang bilis ng halimaw, parang hangin lang ang tinaga ko. Ang amoy ng dugo at asot kalawang ay kumalat. Pepay, dumikit ka sa akin, sigaw ko. Ngunit si Pepay, imbes na umatras, ay dumukot ng maliit na patalim mula sa damit niya. Hindi ko alam kung saan niya yon nakuha, pero ang tapang sa kanyang mata ay hindi ko inasahan. Tumalo ng halimaw, pakpak nitong humahampas ng malakas. Nakita ko si Ramon na lumusob, hawak ang mahabang bolo. Sa isang iglap, nasugatan niya ang nilalang sa hita. Sumirit ang dugo, naningitim, amoy asupre. Napaatras ang halimaw pero hindi ito tumakas. Sa halip, tumingin ito sa amin, mata nitong pula, kumikislap at parang nagsalita sa isip ko, hindi kayo makakaalis. Nanlumo ang tuhod ko. Hindi tao ang kalaban namin. Ika-6 na sandali, ang pagtakas, takbo, sigaw ni Ramon. Hinila ko si Pepay at kumaripas kami. Ang dilim ng gubat, tanging lampara lang ang gumagabay. Sa likod namin, naririnig ang pagaspas ng malalapad na pakpak. Tumalon kami sa isang bangin, dumapa sa damuhan, at doon ako napahinga. Nanginginig pa rin si Pepay, hawak ang kanyang maliit na patalim na parang huling depensa sa lahat. Muling bumukas ang bibig niya, mahina ngunit buo, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. At ako ang gusto nila. Ika-7 sandali, ang hiwaga ni Ramon nagtagpo kami muli sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Naroon si Ramon, hingal, duguan ang braso pero buhay. Umupo siya sa bangko at saka tumitig sa akin. Ranger, sabi niya, hindi ito basta halimaw. May kasunduan ang mga ninuno namin. Ang mga manguling dito hindi lahat inosente. May ilan sa amin na nagsisilbi sa kanila kapalit ng kaligtasan ng pamilya. Napasinghap ako. Kasama ka ba? Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, ibinaba niya ang kwelyo ng damit niya. Sa batok niya, nakita ko ang marka, itim, bilog, parang paso. Parehong marka na nakita ko kay Pepay. Nung bata pa ako, pinili na nila ako. Kaya ko alam kung paano sila kumilos. Pero hindi ibig sabihin, kakampi ako sa kanila. Hindi ko alam kung magtitiwala ako o hindi. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ako estranghero sa laban na ito. Bahagi na ako ng kwento kahit hindi ko gustuhin. Ika-8 sandali, ang pagbigat ng pangamba sa gabing iyon, hindi na kami nakatulog. Sa labas ng kubo, maririnig ang pakpak na dumadapo, minsan ang iyak ng sanggol na tila ng akit. Si Pepay ay nakasandal sa dingding, pinipigil ang antok, hawak ang kanyang patalim. Ako na may hawak ang itak, handang sumalakay. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita siya, Ranger, kung sakaling hindi tayo makaligtas, ipangako mong hindi mo hahayaang mamatay ang kagubatan na ito. Kasi dito nakatali ang lahat ng kaluluwa. Hindi ko nasagot agad. Dahil sa puso ko, alam kong hindi lang gubat ang nasa panganib. Pati kami. Pati ako. At sa labas, muling umihip ang hangin, dala ang bulong ng mga nilalang na gutom sa laman. At alam kong magsisimula pa lang ang bangungot. Unang sandali, sa ilalim ng ulan nagising ako sa malakas na kulog. Ang kubo ay halos magiba sa lakas ng hangin at ulan. Si Pepay ay nakadikit pa rin sa sulok, naninginig, habang si Ramon ay hawak ang braso niyang may sugat, dumudugo pero pinipilit itago ang sakit. Hindi tayo pwedeng manatili rito, sabi ko, pilit pinatatag ang boses. Bukas, kailangan nating bumalik sa baryo. Kailangan nating magsabi sa kapitana kung anong nakita natin. Umiling si Ramon. Hindi ka nila paniniwalaan. Matagal nang alam ng ilan sa kanila ang tungkol dito pero pinipili nilang manahimik. Bakit, tanong ko, galit ang umigting sa dibdib. Dahil may kasunduan, sagot niya. Matagal na. Bago pa man tayo isinilang. Ika-2 sandali, ang lihim na kasunduan sa liwanag ng kumukutitap na lampara, ikinuwento ni Ramon ang matagal nang itinatago ng baryo. Noong unang panahon, nagkaroon ng matinding taggutom sa San Roque. Walang makain, walang mabungkal, at ang mga batay halos mamatay sa gutom. Noon dumating ang mga nilalang mula sa gubat, mga iritong na nag-anyong tao. Nag-alok sila ng kasaganaan, malulusob na pananim, masaganang hayop, at ulan tuwing kailangan. Kapalit ng lahat, iisa lang ang hinihingi nila, isang buhay, isang alay, sa bawat ika-7 taon. Pinili ng mga ninuno namin ang kasunduan, wika ni Ramon. Isang tao kapalit ng buong baryo. At hanggang ngayon, hindi pa yon napuputol. Nanlamig ako.
Naalala ko ang sinabi ni Kapitana kagabi na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng batas. Totoo pala yon. Si Pepay, halos madurog ang boses, kaya pala ako dinala nila. Ikatlong sandali, ang marka lumapit ako kay Ramon. Pero bakit may marka ka? Ano nang ibig sabihin nun? Dahan-dahan niyang itinataas ang kwelyo ng kanyang damit, muling ipinakita ang itim na bilog na parang paso sa batok niya. Pinili nila ako bilang tagapagdala. Tagapamagitan. Hindi nila ako papatayin pero hindi rin nila ako ganap na pakakawalan. Napakuyom ang kamao ko. Ibig mong sabihin isa kang kasabwat. Tumingin siya diretsyo sa akin. Hindi galit, hindi rin takot, kundi isang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pinili. Bata pa lang ako, inilagay na nila ang tatak na ito. Kung hindi ako susunod, pamilya ko ang kukunin. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung kaaway ko ba siya o kakampi. Ngunit isang bagay ang malinaw, dala niya ang pinakamalaking bigat sa lahat ng nandito. Ika-4 na sandali, ang pag-atake sa kubo, bago pa kami makapagpatuloy, biglang sumabog ang bintana ng kubo. Isang anino ang lumusot, kasabay ng malakas na pagaspas ng pakpak. Bumagsak sa gitna ng silid ang isang iritong, matatalim ang ngipin, dumidila-dila sa amoy ng dugo ni Ramon. Lusob, sigaw ko. Hinugot ko ang itak at sumugod. Si Pepay ay pumaling, tinaga ang halimaw gamit ang maliit niyang patalim, tumama sa balikat nito. Umalulong ang nilalang, parang boses ng 10 sanggol na sabay-sabay na umiiyak. Agad kong pinutol ang tali ng lampara at ibinagsak sa kanya. Sumabog ang apoy, nagliyab ang kanyang balat na parang tuyot langis. Humagulgol ito bago tumalon palabas ng kubo at naglaho sa dilim ng ulan. Humihingal kaming tatlo, halos mawalan ng boses. At hinding-hindi na tayo ligtas dito, sabi ni Ramon. Ika-5 sandali, ang pagdududa habang naglalakad kami pabalik sa baryo, dala ang sugat at kaba, hindi mapigilan ni Pepay ang kanyang luha. Bakit ako? Bakit palaging ako ang hinahanap nila? Umiling si Ramon. Hindi ikaw ang target, Pepay. Ikaw lang ang napiling alay. Pero ang totoo, tumigil siya, huminga ng malalim. Ranger, ikaw ang pakay nila. Nanlamig ako. Ako? Sagot niya seryoso. Ikaw ang anak ng isa sa mga tumakas noon sa kasunduan. Ikaw ang dugong dapat nilang singilin. Parang biglang nabingi ang paligid. Tumama ang mga salita niya sa akin na parang sibat. Ang lahat ng tanong, bakit ako pinili sa assignment na ito, bakit parang kilala ng gubat ang aking presensya, unti-unting nagkakabuhol. Ano nung pinagsasabi mo, tanong ko, nanginginig. Ang tatay mo siya ang tumakas. At ngayon, babawiin nila ang dapat sa kanila. Ika-6 sandali, ang pagbabalik sa baryo pagdating namin sa barangay, sinalubong kami ng mga tao. Ngunit imbes na pag-aalala, kakaibang tingin ang ibinigay nila, tila nagtatago ng sikreto. Lumapit si Kapitana. Ranger, mabuti at nakabalik ka. Pero kailangan mong umalis. Hindi ka ligtas dito. Hindi lang ako ang hindi ligtas, sigaw ko. Lahat tayo. Tahimik siyang tumingin sa akin. At saka ko napansin, sa gilid ng kanyang leeg may manipis na guhit. Isang marka. Parang bumagsak ang mundo ko. Mismong pinuno ng baryo bahagi ng kasunduan. Ika-7 sandali, ang pagtraidor biglang may mga lalaking dumating, mga manguuling na may dalang sulo. Pinalibutan nila kami. Ang mga mata nila'y parang wala sa huwisyo, parang sinasaniban. Ranger, sabi ni Kapitana, malamig ang tinig, hindi ka dapat nandito. Ang kasunduan ay kasunduan. At ngayong narito ka, ikaw na ang alay. Hinila nila si Pepay, pilit na itinatabi. Pinigilan ko pero tinutukan ako ng bolo. Ramon, sigaw ko. Tulungan mo kami. Ngunit nanatili siyang nakatayo, hawak ang sugatang braso, hindi gumagalaw. Tinitigan niya ako, puno ng sakit ang mata, at saka nagsabi, patawad, Ranger. Pero kung pipiliin kita pamilya ko ang babayaran. Ika-8 sandali, ang desperasyon itinali nila ako sa isang poste sa gitna ng baryo. Sa paligid, nagsimula silang maghanda ng apoy, parang ritual. Ang mga mata ng mga tao'y walang kaluluwa, paulit-ulit na binibigkas ang isang sinaunang awit. Si Pepay ay umiiyak, pilit na kumakawala, sumisigaw ng pangalan ko. Mike! Huwag kang sumuko! Nararamdaman ko ang apoy na lumalapit, at sa di kalayuan, ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Dumarating na sila.
Ang mga iritong handang kunin ang alay. At doon ko napagtanto, hindi ako ligtas, hindi rin sila. Kung magpapatuloy ang kasunduang ito, walang katapusan ang dugo at takot. Kailangan kong pumili, susuko ba ako bilang alay? O lalaban, kahit ako na ang maging dahilan ng pagkawasak ng baryo. Huling sandali, ang pagbubunyag ng katotohanan bago pa magsimula ang ritual, biglang sumigaw si Pepay. Hindi siya ang dapat. Ako ang alay, hindi siya. Nagulat ang lahat. Napatigil ang mga manguuling pati ang kapitana. At doon, ibinunyag ni Pepay ang matinding lihim, matagal na akong pinili. Ako ang anak ng babaeng tumakas noon. Ako ang dapat nilang kunin, hindi siya. Bumagsak ang katahimikan. Ang ulan, ang apoy, ang pakpak na lumalapit, lahat ay tila naghintay sa revelasyong iyon. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Unang sandali, pagkatapos ng revelasyon, tahimik ang buong baryo. Ang apoy na dapat sana'y magsisilbing liwanag ng ritual, ngayon ay tila apoy na naglalantad ng kasinungalingan. Nakatali pa rin ako sa poste, ngunit ang mga mata ng mga tao ay nakatuon na kay Pepay, ang batang minsang inakalang ulila, ngayoy umamin na siya ang tunay na anak ng tumakas sa kasunduan. Hindi siya ang gusto nyo, sigaw niya, nanginginig ngunit matatag. Ako ang alay. Ako ang nararapat sa inyo. Ang kapitana ay hindi makapagsalita. Ang mga manguuling na hawak ang kanilang bolo at sulo ay nag-aatubili, nagkakatinginan, para bang natuklap sa kanila ang matagal nang tinatanggap na katotohanan. Ikalawang sandali, ang hati ng loob, Pepay, halos bulong ang lumabas sa bibig ko. Hindi mo kailangang gawin to, hindi mo kasalanan. Lumapit siya, pilit lumalaban sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaki. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit matalim ang determinasyon. Mike, mula pagkabata, lagi kong alam na may mali sa akin. Palaging may nagtatago, palaging may lihim. Ngayon alam ko na ako pala ang kabayaran. Kung hindi ako susunod, mas maraming mamamatay. Hindi ka kabayaran, bulyaw ko, halos mabasag ang tinig. Tao ka, hindi bagay na inaalay. Ngunit sa sulok ng baryo, si Ramon ay nakatingin lamang. Ang sugat sa kanyang braso ay nagdurugo, at ang marka sa kanyang batok ay kumikislap na parang nasusunog. Ikatlong sandali, ang pasya ni Ramon lumapit si Ramon sa gitna, tila nahihirapan sa bawat hakbang. Kapitana, tama na. Huwag na tayong magpatuloy. Hindi na ito makatarungan. Wala kang karapatang magsalita, Ramon, malamig na sagot ng kapitana. Isa ka ring nakatali sa kasunduan. Ngunit tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang uri ng tapang sa kanyang mga mata, hindi dahil sa walang takot siya, kundi dahil napagod na siyang matakot. Ranger, mahina niyang sabi, kung may paraan para putulin to gagawin ko. Nanlumo ako. Ang dating taong akala ko'y kasabwat, ngayon ay nakikita kong naghahanap ng kalayaan. Ikaapat na sandali, ang pagdating ng mga iritong bago pa man makapagpatuloy, biglang lumamlam ang hangin. Tumigil ang lahat ng tunog. At mula sa langit, bumaba ang dilim, hindi lang ulap kundi mga pakpak. Isa-isang lumitaw ang mga iritong, mata nilang pula, mga kuko nilang kasing haba ng mga itak, buntot na humahampas sa lupa. Ang mga bata ay nagsisigaw, ang matatanda ay lumuhod at nagdasal. Mula sa gitna ng kadiliman, bumaba ang pinakamalaki sa kanila, ang matandang iritong, ang pinagmulan ng lahat. Ang mukha nito'y kalahating tao, kalahating hayop, at sa bibig nito'y lumalabas ang tinig na parang galing sa bangungot, ang kasunduan ay hindi mapuputol. Ang dugo ay babayaran ng dugo. Ikalimang sandali, ang paglalapit sa alay hinila ng mga manguuling si Pepay, dinala sa gitna ng liwanag ng apoy. Umiiyak siya, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong alam niyang masasaktan. Mike, sigaw niya, desperado. Kung may magagawa ka, gawin mo na ngayon. Hinila ko ang aking lubid, pilit pinupunit. Ramdam kong sumasakit ang balat ko, nagdurugo, pero hindi ko ininda. Sa likod ko, naririnig ko ang mga iyak ng mga bata, at ang bulong ng mga matatanda, isang buhay para sa lahat, ngunit sa loob ng dibdib ko, may boses na mas malakas, isang sigaw na nagsasabing hindi pwedeng matapos ang lahat sa ganitong paraan. Ika-6 na sandali, ang dilema lumapit ang matandang iritong kay Pepay. Inaamoy siya, nilalaro ng mga kuko ang kanyang buhok. At sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala, ang mga nawawalang magsasaka, ang mga bangkay na hindi na natagpuan, ang mga bata na naiwan. Kung hahayaang magpatuloy ang kasunduan, hindi matatapos ang siklo. Ngunit kung lalaban kami, baka maglaho ang buong baryo.
Narinig ko ulit ang boses ni Ramon, Ranger. May paraan. Ang puno sa gitna ng gubat doon nakatali ang kanilang lakas. Kapag sinunog yon, mawawala sila. Napatigil ako. Paano mo nalaman? Umiti siya ng mapait. Dahil isang beses na akong dinala doon. At hindi na ako nakalabas ng buo. Ikapitong sandali, ang pagbubukas ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan, biglang may matandang babae na sumulpot mula sa dilim. Payat, nakayuko, ngunit ang mga matay matalim. Siya ang albularyang matagal nang binabanggit ng ilan. Hindi dugo ang magwawakas sa kasunduan, sabi niya, tinig na parang kulog. Kundi apoy. Apoy na susunog sa ugat ng puno kung saan sila nakaugat. Lumapit siya sa akin, iniabot ang maliit na bote ng langis. Huwag mong kalimutan ng apoy ay hindi lang sisira, ito ay magbibigay liwanag. Ikawalong sandali, ang pagbitaw ng tali sa huling lakas ko, pinunit ko ang lubid. Dumugo ang aking kamay, ngunit sa wakas, nakawala ako. Tumakbo ako kay Pepay, hinila siya palayo. Sigaw ang pumunit sa paligid at nag-umpisa ang kaguluhan. Tumakas tayo, sigaw ko. Ngunit tumigil siya, hinawakan ang aking kamay. Mike, hindi tayo pwedeng tumakbo na lang. Kailangan nating tapusin to, tumitig siya sa akin, at doon ko nakita ang tapang na hindi ko pa nasilayan kahit kanino. Hindi na siya batang natatakot. Siya na ngayon ang babaeng handang magsakripisyo. Ikasyam na sandali, ang huling paghahanda nagtagpo ang aming mga mata ni Ramon. Tumango siya, hawak pa rin ang kanyang sugatang braso. Ako na ang haharang sa kanila. Kayo ang magpunta sa puno. Ramon, baka ikamatay mo yan, sigaw ko. Umiti siya ng mapait, halos may luha. Mas mabuti nang mamatay na malaya kaysa mabuhay na alipin. At sa sandaling iyon, tumalon siya sa gitna ng mga iritong, hawak ang kanyang bolo, humarang para bigyan kami ng oras. Huling sandali, papunta sa puno hinila ko si Pepay, tumakbo kami sa dilim ng gubat. Sa likod namin, naririnig ang sigawan, ang pagaspas ng mga pakpak, at ang alingawngaw ng laban ni Ramon. Habang tumatakbo, mahigpit kong hawak ang bote ng langis, ang huling pag-asa ng lahat. Sa harap namin, dahan-dahang lumilitaw ang anino ng malaking puno, matanda, mataas, ugat nitong nakalantad, parang mga galamay ng halimaw. Sa paligid, nagliliyab ang mga mata ng mga nilalang, handa kaming pigilan. At doon, sa gitna ng dilim at ulan, alam kong malapit na kami sa katapusan, ng kasunduan, ng kasaysayan, at marahil ng sarili naming buhay. Unang sandali, ang puno ng lahat ng lihim humahangos kami ni Pepay habang ang ulan ay bumubuhos na parang nagtatangkang patayin ang aming lakas. Sa wakas, tumambad sa amin ang matandang puno, sobrang laki, ang mga ugat nito ay nakalitaw, nakapulupot sa lupa na para bang mga galamay ng halimaw. Ang katawan nito'y itim, puno ng sugat, at sa bawat huni ng hangin, may lumalabas na bulong na parang daing ng libo-libong kaluluwa. Dito nakatali ang lakas nila, bulong ni Pepay, halos wala ng boses. Dito rin matatapos ang lahat. Sa paligid ng puno, unti-unting nagsilabasan ang mga iritong. Mata nila'y kumikislap sa dilim, mga pakpak nilang basang-basa, ngunit higit na nakakatakot ang ngisi sa kanilang mga bibig. Para silang mga tanod ng impyerno, handang pumatay. Ikalawang sandali, ang paghaharang, huwag kang lalapit, bulyaw ng isang nilalang, boses nitong parang pinaghalong lalaki at babae, lumalabas sa isip ko imbes na sa hangin. Ngunit hinigpitan ko ang hawak sa bote ng langis na iniabot ng albularya. Kung ito lang ang paraan hindi ako urong. Isang iritong ang sumugod, mabilis na parang kidlat. Tila wala na akong laban, ngunit si Pepay ang unang gumalaw. Tumalon siya sa harap, pinasaksak ng kanyang patalim sa leg ng nilalang. Kumapit siya ng mahigpit, kahit pilit siyang pinapadyak ng halimaw. Pepay, sigaw ko, sinusubukang abutin siya. Sa huling iglap, nabunot niya ang patalim at humulagpos. Ang nilalang ay bumagsak, nangingisay, at ang dugo nito'y umagos sa ugat ng puno, at agad itong sinipsip ng kahoy na parang uhaw na uhaw. Ikatlong sandali, ang pagdating ng pinakamatanda lumikha ng malakas na pagaspas ang hangin. At mula sa pinakamadilim na ulap, bumaba ang pinakamatandang iritong. Mas malaki sa lahat, mukha nitong halos tao, ngunit ang mata ay walang kaluluwa. Ang buntot nito ay may tinik na parang sibat, at sa bawat galaw, naglalabas ng halakhak na pumuputok sa loob ng utak ko. Wala kayong magagawa, sabi nito, boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang dugo ng inyong angkan ay akin na. Tumigil ako, at doon ko naramdaman, parang may puwersang pumipigil sa katawan ko.
Parang hinihigop ng puno ang aking lakas. Si Pepay ay lumapit sa akin, hawak ang sugatang braso niya. Mike, kung hindi mo kaya, ako na lang. Umiling ako, halos manghina. Hindi. Sapat na ang sakripisyo mo. Ako ang dapat tapusin, nila ako ang dugo ng tumakas. Ika-4 na sandali, ang labanan sumugod ang iritong, bumagsak sa lupa na parang bagyong may pakpak. Agad kong hinugot ang aking itak, sinugod ang halimaw, ngunit sa isang hampas ng buntot, nalipad ako, tumama sa ugat ng puno. Nanginig ang katawan ko, halos mawalan ng hininga. Naririnig ko si Pepay na sumisigaw, sumugod din siya, hawak ang kanyang patalim. Tumalon siya, tinaga ang pakpak ng halimaw. Umalinggaw ang hiyaw nito, at sa galit, sinunggaban siya ng mga kuko. Napasigaw siya, dumaloy ang dugo sa balikat niya. Pepay, sigaw ko, desperado, habang pinipilit kong tumayo. Ika-5 sandali, ang sakripisyo ni Ramon, biglang may sumabog na ingay mula sa gilid. Si Ramon, sugatan, halos hindi na makatayo, ay lumusob dala ang kanyang bolo. Humarang siya sa pagitan namin at ng halimaw, tinaga ang paa nito, kahit alam niyang walang saysay ang laban. Hoy, halimaw, sigaw niya. Kung gusto mo ng dugo, akin na lang. Hinampas siya ng buntot, tumama sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa, duguan. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo, ngumiti siya sa akin. Reindeer, tapusin mo na. At sa kanyang huling hininga, itinapon niya sa akin ang kanyang bolo. Nahuli ko ito at doon ako muling nabuhay. Ika-6 na sandali, ang apoy sa langis, pinunit ko ang bote ng langis, ibinuhos sa mga ugat ng puno. Sa simula ay parang wala lang, ngunit nang sumingaw ang amoy, nagsimulang magliyab ang lupa. Sumigaw ang pinakamatandang iritong, parang nasusunog din ang kanyang laman. Sinugod niya ako, galit na galit. Tinamaan niya ako ng kanyang buntot, dumugo ang aking tagiliran, pero bago siya makalapit pa, tumalon si Pepay at itinarak ang kanyang patalim sa leeg ng halimaw. Nangingisay ito, at sa sandaling iyon, sinaksak ko ang bolo ni Ramon sa mismong dibdib ng halimaw. Ika-7 sandali, ang pagliyab ng puno, sumabog ang apoy. Ang buong puno ay nagliyab, ugat nitong parang nasusunog na bituka, at ang mga iritong sa paligid ay nagsisigaw, nagsilabasan, unti-unting naglalaho sa hangin. Ang pinakamatanda ay nag-ikot ng mga pakpak, humiyaw ng huling sigaw na parang libo-libong kaluluwa. At bago siya bumagsak, tumingin siya sa akin, mata niyang puno ng puot at pangako. Hindi pa ito ang wakas. At saka siya nagliyab, natunaw sa abo. Ika-8 sandali, ang katahimikan, tahimik ang lahat. Ang ulan ay tumigil, ang hangin ay humupa, at ang mga nilalang ay naglaho. Naiwan ang abo ng puno, at ang mga ugat nitong natuyot na parang abo ng bangkay. Si Pepay ay nakaluhod, sugatan, halos mawalan ng malay. Lumapit ako, niyakap ko siya. Tapos na, bulong ko. Tapos na, ngunit sa loob ko, alam kong hindi pa. Ang boses ng iritong ay nanatili, parang anino sa likod ng aking isip. Huling sandali, ang presyong binayaran, bumalik kami sa baryo, duguan, pagod, ngunit buhay. Ang mga tao'y nagsilabasan, parang muling isinilang. Ngunit sa kanilang mga mata ay halong galak at takot, sapagkat ang kasunduan ay natapos, ngunit kapalit nito ang buhay ni Ramon, at ang anino ng mga nilalang na maaaring bumalik. Nakatitig ako sa abo sa aking kamay, abo mula sa puno. Ito'y paalala na minsan, ang kalayaan ay may kapalit na dugo. At sa dilim ng langit, isang pakpak na abo ang lumipad, parang bulong na hindi pa tapos ang lahat. Unang sandali, pag-uwi sa baryo, mabigat ang bawat hakbang namin ni Pepay nang bumalik kami sa baryo. Basang-basa pa rin sa ulan, duguan, sugatan. Wala na si Ramon, naiwan sa ilalim ng puno, kasama ng abo ng mga halimaw na kinitil. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga kubo. Tahimik silang nakatingin, parang hindi makapaniwala na nakabalik kami. Wala nang pulang mata sa dilim, wala nang pakpak sa hangin. Sa unang pagkakataon, ramdam ang tunay na katahimikan. Ngunit sa halip na tuwa, ramdam ko ang bigat sa kanilang mga mata. Gulat, takot, at pagkakasala, sapagkat alam nilang matagal silang tumahimik habang pinapakain ng kasunduan ang mga halimaw. Lumapit ang kapitana, nanginginig, halos hindi makatingin sa amin. Natapos na ba? Bulong niya. Natapos na, sagot ko, bagaman may alinlangan ang puso ko. Napayo ko siya, at tuluyang bumagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Ang mga tao'y nagsimulang lumapit, isa-isa, parang naghahanap ng tawad. Ngunit wala akong masabi. Paano mo patawarin ang mga taong pumayag sa kasunduang ikinamatay ng marami?
Si Pepay ay tumingin sa kanila, hawak ang kanyang sugatang balikat. Kung gusto niyong bumangon, magsimula kayo ngayon. Itigil ang pag-uuling. Itanim ang mga punong sinira ninyo. Huwag nang itago ang kasalanan sa pangalan ng kasunduan. Tahimik silang nakayuko, walang makasagot. Kinabukasan, bumalik kami sa lugar kung saan nagliyab ang matandang puno. Wala nang naiwan kundi abo, parang nasunog na altar. Doon namin hinanap si Ramon. Ang katawan niya ay halos hindi nabuo, ngunit natagpuan naming mahigpit pa ring nakakapit ang kanyang kamay sa hawakan ng bolo. Tahimik ang lahat. Walang iyak, walang salita, tanging paggalang sa isang taong minsang nakagapos sa kasunduan, ngunit sa huli ipiniling maging malaya. Ako mismo ang nagbaon ng kanyang bolo sa lupa, sa tabi ng abo. Hindi ka kasabwat, Ramon, bulong ko. Ikaw ang bayani ng huling gabi. At sa aking tainga, tila may hangin na dumaan, dala ang tinig niyang pamilyar, salamat, Ranger, lumipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik ang kulay sa baryo. Ang mga bata ay muling naglaro, ang mga matatanday nagsimulang magtanim ng mga punong itinuro ni Pepay. Ang ilog na minsang puno ng abo ay naglinis, muling nagdaloy ng malinaw na tubig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ganap na naglaho ang bigat sa aming dibdib. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tapat ng baryo, pinagmamasdan ko ang langit na unti-unting nagliliwanag ng mga bituin. Lumapit si Pepay, tahimik, dala ang maliit na patalim na nakaligtas sa labanan. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Siguro, babalik ako sa trabaho. Mag-uulat sa Maynila. Pero paano ko ipapaliwanag? Paano ko sasabihin na may mga halimaw sa gubat at sinunog ko ang kanilang puso? Umiti siya, mapait ngunit matatag. Hindi na mahalaga kung maniwala sila o hindi. Ang mahalaga, natapos na ang kasunduan. At may bagong simula ang baryo. Ngunit sa loob ko, alam kong may sugat na hindi na maghihilom. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko pa rin ang buntot na tumagos sa dibdib ni Ramon, ang sigaw ng mga iritong habang nasusunog, at ang pulang mata ng pinakamatanda bago siya tuluyang naglaho. Hindi pa ba tapos? Tanong ko kay Pepay, halos pabulong. Tumingin siya sa akin, seryoso. Tapos na ang kasunduan. Pero hindi matatapos ang takot. Hindi matatapos ang alaala. Ang tanong, kaya ba nating mabuhay na dala yon? Sa mga sumunod na linggo, pinili kong manatili. Hindi bilang ranger na may mandato ng gobyerno, kundi bilang bantay ng kagubatan, bantay ng baryo. Tinulungan ko silang magtanim, maglinis ng ilog, at maglatag ng mga bagong tahanan. Si Pepay, bagaman sugatan at pagod, ay naging tinig ng mga tao. Siya ang nagsalita sa harap ng lahat, kung kaya nilang magtago ng kasunduan sa loob ng maraming taon, kaya rin nilang magtago ng bagong kasaysayan, isang kasaysayan ng paglaya. At sa unang pagkakataon, nakita kong tumango ang buong baryo. Isang gabi, mag-isa akong naglakad sa gilid ng kagubatan. Doon, sa abo ng matandang puno, may natira pang kaunting itim na balahibo, hindi nasunog, hindi nawala. Kinuha ko ito, inikot sa aking daliri. At doon, sa katahimikan, narinig kong muli ang bulong, hindi pa ito ang wakas. Napatigil ako, tumingin sa langit na puno ng bituin. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, o paalala ng kabubatan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi matatapos ang laban sa isang gabi lang. Ang kasamaan ay laging may paraan para bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ako takot. Dahil alam kong may mga taong handang lumaban. May mga alaala ng mga nagbuwis ng buhay, tulad ni Ramon. At may liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim, ang apoy ng mga taong piniling mabuhay ng malaya. Lumakad ako pabalik sa baryo, hawak ang balahibo, parang paalala at panata. At sa ilalim ng malamig na hangin, isang bulong ang lumabas sa aking bibig, hindi dasal, kundi pangako, kung babalik sila narito ako, dalawa.